Welcome mga kabig boss. Please like and subscribe. Pakishare na rin po para sa ating mga kabig boss dyan. Huwag po kalimutang i-like and i-share ang ating YouTube channel, The Big Boss 101. Thank you! Solid ang performance ng ating triple tower at parang di nang galing sa injury si Scottie Thompson. So isang linggo na lang bago ang pinakahihintay na FIBA World Cup. Bilang paghahanda ng ating national team, may tatlong natitirang friendly tune-up games pa ang ating Gilas Pilipinas. Kontra yan sa Ivory Coast, Mexico at world rank number 80 na Montenegro, kung saan ayon sa report dito sasalain na magiging final lineup ng ating national team. Dalawa sa tune-up ng Gilas ay nandito na sa Pilipinas, kabilang itong Ivory Coast na tinambakan lang natin sa final score na 85-62, kung saan opening quarter solid start para kay Jordan Clarkson na kumamada agad ng 13 points, shooting 4 of 6 mula sa field at 3 of 5 naman beyond the arc. Babad agad si JC with 10 minutes na playing time, katulong itong si AJ Edu na nagtala naman ng 6 points at 4 points naman kay Dwight Ramos. Taas ng field goal percentage ng Gilas sa opening frame with 64%, kaya't abante ng tatlo ang Gilas 27-24. Second quarter na natiling babad si JC, literal na walang pahinga, another 10 minutes sa kanyang playing time. Kaso di na nadagdagan ng puntos ni Clarkson, pero still na-maintain pa rin naman ang Gilas ang lamang 42-38 sa tulong yan ni Junmar Fajardo, Scottie Thompson at Kai Soto na pinaglaro na ni Coach Chot after ng naganap na drama sa kanyang injury. Third quarter, dito butit kahit papano'y napahinga ng konti si JC dahil bumaba na lang sa 4 minutes sa kanyang naging playing time. Di na rin ganong nag-attempt sa opensa si JC with 0 of 1 mula sa field na di naman naging problema para sa ating Gilas Pilipinas dahil sa ating triple tower na si Junmar Fajardo, Kai Soto at AJ Edu na kumana ng combined 12 points. Napanatili pa rin natin ang lamang sa pagtatapos ng third period 60-53. Pagdating ng final quarter, dito na umalagwa ng todo ang Gilas Pilipinas dahil kay Scottie Thompson, kababalik lang sa injury pero laban agad si Scottie na kumana ng 11 points, 4 rebounds at 5 assists. Dito lang din nakatikim ng minuto si Renz Abando na ibinangko ng first 3 quarter. Nagtala si Abando ng 5 points dyan kontra sa nag-iisang puntos ni Kiefer Avena na mainit pa rin sa ngayon sa social media, kung saan natapos ang laban na ito sa final score na 85-62, tambak malalang inabot ng Ivory Coast. Bukod kay Scottie Thompson, pinanguna ni JC at Junmar Fajardo ang Gilas matapos magtala ng parehong 13 points. Solid ang performance ng ating mga big man, 12 points kay AJ Edu, samahan mo pa ng 7 rebounds at 10 points naman kay Kai Soto. Surprisingly, tanging si Jamie Malonzo at Chris Newsom lang hindi nakapagtala ng puntos kontra sa Ivory Coast. Well, good start ito para sa Gilas lalo't sa huling tune-up ng Ivory Coast. Tinalo lang nila ang Lebanon ni Arak G sa final score na 77-67. Malaking boost ito para sa Gilas kung saan sunod na makakalaban naman nila sa linggo ay itong Mexico bago ang Montenegro. Doon nagpakitang Gilas. Ito na nga mga chong, nakahanap na tayo ng mga actual footage ng Ivory Coast versus Gilas. Ang nanguna nga dito sa Darn Plaza. Ito na mga kabasketball, panalo ang ating Gilas Pilipinas kontra nga dyan sa Ivory Coast. 85-62 ang naging talaan matapos ang ball game, panalo ang Pilipinas. Pero ano nga ba nangyari? Sino ang kumamada para sa Gilas Pilipinas? Yan ang ating mga pag-uusapan, pero bago yan, like and subscribe for more videos mga chong para sa updates ng Gilas Pilipinas. Big man ang mga kumana mga chong para sa Gilas Pilipinas. Nakalagpas 10 puntos nga si AJ Edu at isama pa natin dyan si Dakrake na binuhat rin ng Gilas. Nag-score nga si Junmar Fajardo mga chong ng 13 points, 2 rebounds. At syempre marami mag-aabang mga chong kung ilan nga ba ang na-score ni Renz Abando at nitong si Kiefer Avena. Kung di tayo nagkakamali mga chong ay naka 1 point itong si Kiefer Avena, 1 assist at 1 rebound. Samantalang 5 puntos naman si Renz Abando. 4 of 5 sa field goal
At syempre pamalakas ang depensa sa ilalim si AJ Edu naman 12.7 rebounds, 2 assist. Ang naig para sa Gilas Pilipinas. Talagang binuhat ng mga big man Gilas. Umiscore din si RR Pugoy ng 4 na puntos. Hindi naman sa mas bias tayo ka rin sa bando mga chong, pero makikita natin na magdala ng bola sa ipra na talagang matagal mga chong, at nakikita na ng laban ang gagawin ng isang Gilas. Talagang mahirap pumanap ng optish mga chong dito sa dahil kasi ang ilabas ng Gilas Pilipinas pati na rin ang Ivory Coast ang laban na ito para maiwasan na rin ng mga scout ng mga kalaban ang mga galaw ng Gilas Pilipinas mga gagawin. Dito makikita natin sa Red Panaps naglalaro sa wing mga kasama si Scotty Thompson, Japet Aguilar at si AJ Edu. Sila mga pinasabay together with Roy Pugoy. Siya nga pala naglaro dito ng 10 minuto si Renz Abando at si Kiefer Rabel naman ay 11 minutes. Kung hindi tayo nagkakamali mga chong ay third quarter na pinasok itong si Renz Abando na nakapagtala ng 5 points, 1 rebound, 1 assist at 2 steals. Nakapagtala naman ang ating big man ng 10 points mga chong, si Kai Soto yan ng 4 rebounds at 2 assists at 1 block. Si Scotty Thompson naman mga chong, 11 points, 4 rebounds, 5 assists at 1 block. All in all mga kabayan ay ganda ang inilaro ng Gilas Pilipinas dito kontra sa Ivory Coast na tinambakan nga nila ang kalaban. Hindi na pinaglaro si Jordan Clarkson sa fourth quarter mga chong. Kaya naman ay napakagandang senyales nito na magiging maganda ang ilalaro ng Gilas sa FIBA. Kumamada si Scotty Thompson, si Kai Soto at si Jordan Clarkson. Naging ibang-iba ang laro ng Gilas nung dumating ang mga star player na ito sa ating team. Ganito nga nangyari mga chong, first quarter 27-24 lamang ang Pilipinas ng 3 at second quarter 42-38 lamang pa rin ang Pilipinas. Third quarter naman 42-38 lamang ang Gilas. Kung hindi tayo nagkakamali mga chong ay hindi pinaglaro dito si Bobby Ray Park, samantala si Newsome ay wala ipuntos. Si Malonzo naman 1 rebound, 3 assist, 1 steal at 1 block lang ang nagawa. Si Perez 3 points, 1 rebound, 1 assist. Japet Aguilar naman mga chong ay maganda rin ang inilaro, 6 points, 5 rebounds at 1 assist. At si Papa Dwight ay 7 points, 3 rebounds, 1 assist, 2 steal at 1 block mga chong. Nakita natin mga chong na nasa mga big man ang naging opensa ng Gilas Pilipinas. Si AJ Edu 12 points, si Soto 10 points, si Fajardo 13 points. Sino pa bang isa natin big man? Si Aguilar 6 points. At mga chong, ang ating pambato na si Jordan Clarkson ang kumamada at si Scotty. Sila ang nakita natin na gagawa para sa iba. At ang mga iba naman ay para na sa depensa. Ano masasabi nyo dito sa Gilas Pilipinas kontra sa Ivory Coast? Hindi man naglaro ang NBA player at hindi kasama sa roster ng Ivory Coast, ay nakita natin ngayon na handang-handa na nga ang Gilas para sa FIBA. Like and subscribe for more videos mga chong.